mga kapuso, maging sa bansang Kuwait, ramdam na ang Ascal's Fever. Bago pa man dumating ang ating Philippine football team na Ascal sa lugar ng kanilang ensayo, matyagang naghintay na yung kanilang mga Pinoy na mga fans. Kaya't nang dumating na ang grupo, walang tigil na sa pag-iyaw ang mga manonood. Puno ang mga bleachers dahil naroon din ang ilang mga Pinoy na nabigong makita ang Ascal sa airport ng Kuwait. Warm up pa lang po yan ng grupo, pampainit ika nga. Hindi na magkanda mayaw ang mga fans sa paghiyaw, lalo na pag napapadaan sa kanilang harapan ng mga miyembro habang nagja-jogging. Malakas ang tiwala ng mga Ascals na may papanalo nila ang laban kontra sa team ng Kuwait sa World Cup qualifying game. Tatanghali na po yan sa darating na araw ng Sabado. Matapos magpahayag ng pagkabahala ang gobyerno ng China, iginiit ng mga kongresistang Pilipino na bumisita kahapon sa isla ng Pag-asa sa Spratlys na hindi opisyal ang kanilang biyahe. Wala raw dapat ikabahala ang China. Nakatutok si Marisol Abduraman. Malayo pa lang, tanaw na ang ganda ng Pag-asa Island. Isa sa mga isla sa pinag-aagawang Spratlys. Nasa himpapawid pa lang kami. Napansin namin ang dalawang barko malapit sa isla. Kinumpirma ng Western Command ng AFP na civilian Vietnamese vessels umano ang mga ito. Kalaunan ay itinaboy raw ang mga ito. Kahit nagpahayag ng pagkabahala ang Chinese government, hindi nagpaawat ang ilang mambabatas na pumunta sa isla kahapon. Pero iginiit nilang hindi ito official trip ng Congress. Ang ilan nga sa kanila, naligo pa sa dagat. Bago pa man namin narating ang malaparaisong lugar, ilang isla ang aming nadaanan sa biyahe. Ang hugis puso na West York Island o Likas. Natanaw din namin ang isla ng Parola na halos kadikit lang ng isla ng Pugat na pagmamay-ari naman ng Vietnam. Pero di na kami nakalapit para na rin daw sa aming kaligtasan. Sir, bakit po ulit delikado, sir? Meron na kasing instances na may gunfire doon. Doon mismo sa lugar? Either to warn unidentified planes or vessels. Sir, sino yun? Anong yun? Islands occupied by the Vietnamese as well as the Chinese. Matapos ang halos 2 oras na biyahe mula sa Puerto Princesa, Palawan, finally, nandito na rin tayo sa Pag-asa Island at meron tayong nadaanan na 6 na isla ng pagmamay-ari ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng isla ng Pag-asa, ngayon lang may lumapag na civilian aircraft sa isla. We feel so honored. Kami pa lang nung dumating dito ngayon lang araw very memorable ngayon para sa amin Sir, agad kaming sinalubong ng mga sundalo at pulis na nakatalaga sa lugar. Giit ng grupo, kapayapaan ang gusto nilang iparating sa kanilang pagbisita sa isla. This is a peaceful mission. And it is clear that we have no intentions, or aggressive intentions. Unfair yung ganong postura nila. Tingin ko walang batayan. Dapat din tayo magpatakot. Maging ang AFP, wala nang nakikitang dahilan para ikagalit ng China ang pagbisita. How can civilians be a threat to China? Unarmed nga sila. It is not to escalate the presence of the military, but instead to develop the municipality and empower the local government. Wala rin daw dapat ikatakot ang gobyerno ayon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Hindi dapat maging controversial ang pagbisita ng mga miyembro ng Kamara de Representante sa isang lugar na sakop din nila. Hindi nila tayo dapat iisang tabi lang o ibubuli lang. Ma-develop ito into marine farms, yung mga islets and islands. Mula sa Pag-asa Island, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, alam niyo po ba na 85% na ating pinag-aaralan sa eskwelahan ay natututunan dahil sa pagkikinig? Kaya naman hindi po dapat natin baliwalain ang panghihina ng ating pagdinig dahil baka humina rin ang ating kaalaman. Wala nang naririnig na anumang tunog si Eugene, kaya kailangan pang isulat sa papel ang mensahe para lang makausap siya. Ang kinakatakot ko po, yung sinabi ng doktor na pag di nasuportahan po ng hearing aid, pwede pong 14 or 15 years old, mapipipi daw po siya. Nauobserbahan ko nga po pag wala, yung salita niya may hangin na.
Sa tulong ng hearing aid na ipinahiram ng kanyang tiyahin, nakaabot si Eugene ng grade 6. Pero nang masira ito, nasira rin ang pagnanais niyang ituloy ang pag-aaral. Hindi po ako mapas. Wala po ang hearing aid dahil hindi po kasi ako makarinig sa nakadukduk lang po kasi ako din sa pag-aaral. Iyak po ako na iyak dun. Katulad ni Eugene, may problema rin sa pandinig si Bea. Sabi daw po nila, bakit ganyan tenga mo? Kasi nga, social nga kami, sabi. Bukod sa kakaibang hugis ng kanang tenga ni Bea, unti-unti na ring humihina ang pandinig nito. Lagi siya sumisigaw. Ba't sumisigaw? Hindi magsalita ng normal, yung ganito. Laging pasigaw. Nalaman namin na baka mahina ang pandinig. Maging ang guro ni Bea napansin ang kanyang pangangailangan. Kung yung normal kid, medyo nahihirapan kapag dictation yung lesson, much more dun nga po sa may impairment. Ilan lamang sina Eugene at Bea sa mga batang nangangarap magkaroon ng normal na pandinig. Mahalaga ito sa kanila dahil dito magiging mas malinaw ang kanilang kinabukasan. Meron kayong nakaririnig sa kahilingan ni Eugene at Bea. Bukas po tunghayan natin ang ikalawang bahagi ng ulat na ito, kaugnay pa rin ang ating pagkikisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Samantala, kung nais po ninyong maging bahagi ng mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayong magsadya sa kanilang tanggapan o kaya magdeposito sa kanilang bank accounts at maaari rin po kayong mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod sa bansang Australia, aso po yan. Nakagat ng pating? Batang Phil Australia na patok sa internet nandito sa Pilipinas. Iba pang mga batang banyaga, cute na cute din sa pagkanta ng mga awiting Pilipino. At Evangelista nagsalita na tungkol sa umano'y iringan nila ni Marian Rivera. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.